So yun guys, nandito na tayo sa Mount Manabu! Gandang araw mga ka-adventure. Sa adventure natin ngayong araw ay aakyatin natin ang Mount Manabu na matatagpuan sa pagitan ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. Ang Mount Manabu ay merong taas na 760 plus meters above sea level at kilala sa tinatawag na Pabebe Hike Mountain. Halika na sagutin natin ang mga katanungan kung bakit nga ba kilala ang bundok na ito bilang Pabebe Hike Mountain at kung bakit nakangiti ng mga umaakyat dito. Samahan niyo kami ng aking kasama na si Cap Gali na kaibigan ko sa Trail Stories at doon ko siya nakilala. Ang bundok na ito ay pamusot sa napakagandang view na nakaharap sa magkabilang panig sa bandang kanluran ay makikita ang view ng buong Lipa City. Ang bundok na ito ay napaka-misteryoso din. Malalaman nyo hanggang sa dulo ang mga sagot sa katanungan kung bakit napaka-misteryoso at bakit napakasaya ng mga umaakyat dito. Halika na, ka-adventure, tapusin mo ang video. Yun guys, hello, good morning. Anong oras na? Or anong oras na? So ayan, kasama ko si Cap Gali. Bakit kami ngayon ng Mount Manabu? So maaga kami umalis kasi sobrang tarik ng bundok na yun. Sobrang taas. So ang jump off na mula dito papuntang jump off ay sasakay kami ng tricycle. So guys, magre-register muna kami dito kay sir sa barangay para legal yung ano natin pag-akyat natin ng bundok. Alam niyo naman yun, yung mga kasama namin na namumundok, ito eh, kailangan lagi kailangan nakarehistro yung lahat nating para yung mga detalye natin pag-akyat kung ano man yung alam nila yung detalye kung sino yung umakyat So yun si sir. Sir, anong pangalan niyo sir? Ruel. So shout out kay Sir Ruel. Tour guide na Ang taas. Maaga natin tumira sa trail, buddy. So konting ingat lang sa mga kasama kong nagbubundok dyan sa unang part nitong packet ng Mount Manabu. So guys, final assault. Medyo naglalaban na yung liwanag at saka dilim. So Cap, kamusta? Lapit na tayo. So guys, ilang minutes Cap Gali? 19 minutes na lang daw. Mararating na natin yung summit. So ayun na yung tali oh. So bakit nga ba namin ginagawa itong mga ganitong bagay? Cap, anong dahilan mo? Bakit mo ginagawa to? stress reliever ko tong gantong mga extracurricular activities. Okay. So pantanggal mo ng stress to. Kasi once na nandun ka sa tuktok, mawawala lahat ng pagod. Trying stress. May mga dahilan kung bakit yung mga umuakit ng bundok pinupush nila itong ganitong bagay. Yung iba para lang may pang picture sa Facebook. So yung iba para wala lang. Alright, good morning Mount Manabu. I'm with Cap Gali Lagrata. Cap, pa-advance ako para makita ka dito. So nakakita rin kami liwanag. Ito yung pinakaunang liwanag. So malapit na tayo dun sa pinaka campsite mismo ng Mount Manabu. Papuntang campsite. So guys, kita nyo sa mga recent na videos, madilim yung dinaanan namin, yung trail na dinaanan namin. So minor hike, pero kung wala kang proper breathing tsaka pahinga na maganda, tapos bigla kang titira nun, medyo mahirapan ka ng konti. Pero sinasabi ko, honest reveal, mabebe hike to, pero bago kayo umakyat magpaganda kayo ng kondisyon ha.
Kasi may konting ano rin. May konting Yung campsite. Yan na po yung campsite, guys. Oh yeah. Thanks God. Woohoo! Ganda. Kap, kuha ka na sa likod ko, Kap. The best. Woo! So astig, guys. Campsite. So sa mga gusto mag-camp dito sa area, bago ko i-discuss yung place, gusto ko lang i-discuss muna sa inyo yung mga walang kwentang umaakyat na nag-iiwan ng mga kalat. Bakit? Mahal namin yung bundok, inaalagaan namin yung bundok. Every mountaineer na talagang totoong may puso ng pag-akyat, yung mga gantong bagay hindi nyo dapat iniiwanan to. Palala ko sa ibang mga nagbubundok dyan, dami nya, no? Umakyat kayo dito, wala to. So kung sino man ang umakyat dito, hindi kita bine-blame. Alam ko baka may pagkukulang ka rin, pero kasi ako nagkakamali din ako bilang mountaineer. Kap Gali, masasabi mo bang pinroduce ng bundok to? Sa susunod na lang, sa susunod na mga aakyat dito sa bundok, please make sure na leave with no trace. LNT. Para pwede pa tayong bumalik ng bumalik, kasi once na nasira natin yung kalikasan, baka wala na tayong mabalikan sa susunod o yung ibang generation. So guys, punta na tayo sa summit. Kap Gali, let's go. Bukas ba yung likod ko, Kap? Hindi naman. Huwag kayong magagalit sa akin, ha. Pero alam ko maraming mga unawa sa akin, kasi karamihan naman ang nagbubundok nasa puso lang nila. Pero yung mga nag-iiwan nun, please lang, paalala, mahal ko kayo kasi parehas tayo ng hobby. Mahal namin kayo ni Kap Gali, pero sana baguhin nyo yung ano nyo, paraan nyo ng pag-akyat ng bundok, para yung susunod na generation ay makuha pa sa atin, may makita pa sa susunod na generation. Woo! Kap, kaway ka. Woohoo! Woohoo! Yes! Ito na yan. Summit na, guys! Woohoo! Thanks God! Mga ka-adventure, andito na tayo. Woohoo! Woo! Tignan niyo yung view. Kap Gali, kamusta akyat mo? Pagod, pero worth it. Kumapal yung ulap, Kap Gali. Oh yeah. Summit Point, pagdating mo dito, may dalawang hindi naman siya dalawang daan. Andun yung pagka magta-traverse ka. So pagka akyat mo dito sa Summit Point, dito sa summit ng Mount Manabu, pwede kang mag-traverse, doon ang daan mo, pababa, pabalik ng ganon. So sabi nung iba, mas madali daw doon dumaan, kasi hindi katulad ng daan doon sa dinaanan namin kanina nung papuntang summit, ay
medyo may mga konting hirap lang naman konti. So para sa akin, kung i-review ko to para sa akin, ang sarili kong opinion dito sa good trail siya, good hiking para sa mga beginner, sa mga nag-iensayo. So katulad ng paalala ko kanina, bago nyo to akyatin, mag konting ensayo muna kayo sa baba, jogging, walking, lahat, para yung breathing nyo, ma-practice nyo, no? Pagdating mo dito sa pinaka peak nya, makikita mo tong Cap Gali. So dito sa peak, matatagpuan mo ang cross. So itong cross na to, holy cross siguro kasi ano siya. So ito yung isa sa mga attraction dito sa bundok ng Mount Manabu ay ito. Ayan guys, so may holy cross, tapos meron tirikan ng kandila. Sobrang ganda at nakakawala ng pagod nang aming marating ang summit ng Mount Manabu. Isa sa napakagandang benefits ng pag-akyat ng bundok ay makakapag-release ka ng stress na iyong daladala sa pag-akyat sa bundok ng Mount Manabu. Di ko rin napigilan ang sarili ko na maupo at makipagkwentuhan kay Cap Gali tungkol sa mga istorya ng buhay at mga nararamdaman niya nang tuwing siya ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Di rin namin maiwasang pagkwentuhan ang mga bagay at mga bundok na naakyat namin ng magkasama. Napakasaya namin at talagang puno-puno ng saya ang bawat naming pinag-uusapan. Yan nga, kitang-kita yun sa akin, hindi. So yun guys, lumabas na yung si Haring Araw. Maraming salamat. Salamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Na-appreciate namin ni Cap Gali itong lugar. Parang sarap sa pakiramdam kasi alam mo, bihira yung gumagawa nito. Maraming gumagawa nito na mountaineer, pero sa lahat ng tao, di bihira yung tumatapos ng ganitong tatapusin yung bundok. So salamat at may magaganda tayong kuha. Ayan o. So kung makikita nyo, may konting clearing na sa likod ko. Doon sa Mount Maliponyo. Tapos Cap Gali, ano nga ito? Hindi alam ni Cap Gali yan. Hindi, yan yata yung inaakit ko na isa eh. Ito yata yung Mount Bulalo, itong kabilang ito. May daan ng may daan ng bike pa kasi 'di ba ang daan dito papuntang napapuntang Bitin na yung kabila. So yan, yung Mount Bulalo siguro yan yung madalas nating akyatin. Hindi ko sigurado, disclaimer. So guys, gusto niyo makita yung mula sa posisyon ko, gusto niyo makita ang Bulkang Taal. Ayun. Cap Gali, ayun yung Bulkang Taal, oh. Ayan yung may usok, bulkan yan. So yan yung bulkan namin, ganda dito guys. Oh yan, yung kabilang mountain. Ganda. Woohoo! Abangan nyo sa susunod na parte ng vlogs na ito ang interview natin sa sikat na kape ni Mamay Tinyo, kung saan ng Cibit Coffee na napakapopular na kape mula sa dumi ng Alamid. Abangan nyo guys ang susunod na adventure ko kasama si Mamay Tinyo at ang kanyang Cibit Coffee.